Ba't ka pa pumunta rito, sir? Parang pinatulpo mo sarili mo. Please, huwag pong patawarin si Papa. Kasi takot na po kami dito. Baka kasi pumunta na naman dito ang kapatid niya eh. Sir, sa oras na ikaw po'y lalapit sa bahay nila, papa-arresto kita. Ate, Kuya, Bonso, sana maintindihan nyo si Papa. Pasensyahin nyo na ako. Ngayon hindi na makapag-alaga sa inyo. Hindi na rin makapagbigay sa inyo. Hindi na tayo makapamalingking ang dalawa. Makapag-banjing. Sana mag-aral kayo ng mabuti. Sa paglaki nyo, hanapin nyo na lang ako. Kung magkikita-kita pa tayo na buhay, pasalamat sa Diyos. Siguro ito na yung katapusan natin ng pagkikita siguro. Mahalin mo na lang mama mo. Bakit ko kayo pinakulong ni Mrs.? Dahil po sa doon sa adapted namin nga Lasubinius case under, ano yun? Acts of lasciviousness. Ano pong ginawa niyo sa anak niyo? Wala po ako din ginawa doon una. Eh, ba't kayo nakulong kung wala kayong ginawa? So, ibig sabihin, yan nga hindi ko nga po alam eh. so ibig sabihin, umakit na sa judge. Opo, nagkaroon na kami ng arrangement, hearing po kami sa December 11. So, on bail po kayo. Opo. At ang gusto niyo po mangyari is makipagbalikan kay Mrs., mag-sorry ka at makipagbalikan. Opo, para sa katahimikan ng pamilya ko po. Gusto ko mabuo yung pamilya ko po eh. Mabuo. Opo. Ilan pong anak ninyo bukod dun sa sabi niyo? Dalawa po. Yung isa adopted ninyo, tapos yung isa tunay yung anak. Opo. Ma'am Melo Jean, magandang hapon po, madam. Opo. Ano po yung inyong reaksyon sa kanyang kahilingan na humingi siya ng takot makipagbalikan? Hindi na po. Hindi naman siya okay, sir. Hindi yan siya nagbibigay ng kita niya. Tapos, pag magbigay siya, binibilang niya. Sinusumba. Opo, sinusumba. Obligasyon niya na. Opo. Kailangan buhay niya bilang pamilya, ang kanyang pamilya. Hindi niya ginagawa yon. Hindi. Ano pong trabaho niyo, madam? Opisina po. Kumbaga parang useless itong si sir. Inutil. Ganun Pasensya na, sir, ha? Ganun na ang ugali niya, sir. Tapos may ginawa pa doon sa inyong anak. Okay na ako, sir, nung naghiwalay kami na ilang taon na po, 5 taon. Magpupunta lang siya doon, magbigay. Dati 20 lang. Tapos 50. Nung ginamit niya yung anak ko, 150. Binastos niya po. Pag naubos ba yung binili niya, sabi niya sa mga anak ko, ang bilis naman naubos. Ginaganon niya yung mga bata. Hindi naman kami nakikita niyan, sir. Kasi pagdating ko sa gabi, wala na po siya. 2015 po, sir, inakusahan ko siya kasi binugbog niya ako. Tapos, ginalakad niya ako palabas. Tapos, pagka 2019, nang babae po siya, sir. Nang bugbog na, ng babae pa. Anong ginawa niyo po doon sa isang anak niyo na kinasuhan niyo siya? Minulis siya na, sir. Ito po yung kaso namin. Pinifinger niya habang mag-ano siya. Ito, sir, salaysay ng bata. Yung bata mismo nagsalaysay. Po, hindi niya inamin, pero yung last statement po niya sa text ng anak ko, ayan, mayroon naman po dyan. Hindi kami nagkagulo kung hindi niya binastos. So, okay lang sa akin kahit di siya nagbibigay kasi may trabaho naman ako. Kakayanin ko. Ang gusto ko lang tahimik na buhay po. Awan ko, sir. Nanginginig po ako ngayon sa galit eh. Kung tutusin lang, sir, ito mga narinig ko, parang hindi na po taon tingin ko sa inyo kung totoo ito mga sinasabi ni Mrs. Hindi po. Nang bubugbog ka na, nang babae ka pa, minulast mo pa talagang anak mo. Hindi At totoo. hindi ka pa nagbibigay ng pera, mamigay ka bare-bara, nanunumbat ka pa, napaka. Opo, Sir, parang hindi ka na tao. Magbigay siya 1.5, tapos pagkatapusan, kukunin niyang buo. Sabihin niya pa sa akin, mukhang pera ako. Ba't ka pa pumunta rito, sir? Parang pinatulpo mo sarili mo. Po. Hindi totoo talaga yan. Ang ako, nawala lang ang cellphone ko. Na doon ang mga picture ng pinamimili ko sa mga bata sa ilan na pagkain linggo-linggo dahil nga pinalayas mo ako sa bahay. Po, mayroon dyan sa barangay po kami sir, kasi... Yung bata po na minolest niya, nakausap po ng mga social worker, DSWD. Opo, sir. So, DSWD po ang kami. kumuha ng statement. Opo. O, sir, Kompleto po, naku sir. po, sir. Nagka-counseling pa kami. Nagka-counseling kami ngayon. Makukulong na po ito. Tuloy-tuloy Galing ng po kaso. siya dun, sir. Nakabili sila. Mayaman naman sila, sir. Mayaman ito. Yung kabit niya, di ba, nasa Canada? Nagsasama na sila ng kanyang kabit. Hindi naman ako naghahabol sa kanya, sir. O sir, ano pang habol mo? Baka naman kaya mo gusto makipagbalik kay Mrs. para makalusot ka sa kaso at hindi na ituloy yung kaso against you. Galit ang bata talaga, sir. Sabi ko, mapatawad mo ba si Papa na? Hindi, Mama. Yung 25, sir, 25, hiniram niya po yan kasi birthday nga po.
Yun pala, pagka 26, madaling araw umuwi po sila. Pinatabi niya dun sa harap, yung dalawa tulog sa likod. Dinipo-ipuan niya na Ano daw po. inipo-ipuan? Ikaw po. Sabi niya, Ilang pagdating taon po na yung lang bata? sa by 13 pa Gawa po. ng istorya. Sabi niya, pagdating na lang natin sa bahay. Sabi, ito yun, ginawa na naman po niya. Sabi niya, Mama, wag mo na kaming ipairam kay Papa kasi dinidemonyo niya ako. Doon na po, nagsalaysay yung bata, sir, na ano. Sabi ko, ba't ganun ngayon ka pa nagsumbong? Natatakot po ako, Mama. Sabi kasi ni Papa, hindi ako magsumbong kasi bibigay naman siya ng pera. Ganun po. Oh, grabe. Yung kaso niyo po dumaan sa piskalya, tama? Opo. Tapos binigyan kayo ng pagkakataon para sagutin Opo. yung allegation against you sa piskalya. Opo. Ngayon, yung piskalya nag-imbestiga, Opo. nagpalabas ng kanyang resolusyon. Opo. At doon sa kanyang resolusyon, nagkaroon siya ng probable cause na para iakyat yung kaso sa judge. Opo. Okay. So, ibig sabihin, nakita ng piskal na talagang may dahilan na para ikaw ilabasan ng warrant na para ihiri ang kaso sa korte. Ang tawag po doon probable cause. Yung Opo. judge ay Opo. yung piskal naniniwala doon sa sumbong ng bata against you. Opo. Sir, kaya nga nandiyan ka ngayon sa korte, may hearing ka sa korte, ililitis yung kaso mo dahil mismo ng piskal naniniwala sa sumbong ng bata na merong dahilan upang yung kaso ninyo iakyat sa korte. Opo. Opo. Ngayon po sir, sabi mo sinusunog yung mga damit mo. Tama lang, dapat pati kaluluwa mo isunog. Hindi kita tutulungan sir. Good luck po sa iyo sa iyong kaso. Ano po? Opo. Hindi ako tutulong sa iyo ni Singkong Duling. Wala po akong ibibigay na tulong sa iyo. Good luck po sa inyo, sir. Sir, mas matindi yung ginawa mo, sir, na minulest niya mong anak mo. Hindi po totoo Wala yan, natitindig idol. pa Hindi ko talaga nagawa yun sa Kaya nga, anak ko sir, kasi hindi nga, sana ako, wala na ano, akong Sir, ang ginagawa mo, binabalikan mo siya kasi kinasuhan Opo. ka. Ngayon, hinahanapan mo siya ng butas para mabaliktad siya, para mawala yung focus doon sa kasalanan mo na matindi. So Hindi, gusto mo ma-divert yung attention. Siya ngayon ang pagbabalingan mo ng kung ano ng akusasyon. Ayan, sir, oh, Kasi, ginawa idol. niyang picture. Anong penalty niyan, sir, sa ginawa niyang picture po? Baka ma-cyber libel ka pa Supervisor Nako, namin yan, sir. madadagdagan pa ng ano sir dito. Ako, yung Opo. bata pinost mo sa social Magdidemanda media. yan, sir. Magdidemanda yan, sir. sa ano lang, idol, dyan ko lang nilagay, kintingan ko lang. Yan, Ito ba sir. pinost mo? Ito ba yung Pinamigay niya sa mga kapitbahay po yan. Patay Oo. kang bata ka. Ay, Dagdag sir. kaso ka rito. Sir, So, na- pinost niya itong bata at saka Opo. supposedly na pinagsulusan niya na Opo. kumpare na ito ng tatay. Opo, sir. Sana hindi ka naman pumunta kasi dadagdagan ko yung kaso mo. Malaking kahiyan to para sa anak. Sobra. Galit sa kanya yung bata ngayon, Oh, sir. trauma sa anak mo ito. Sabi nga Tapos ng anak insulto ko, kay huwag mo misis." akong dalhin, Mama. Masuntok ko lang si Papa. Hindi ko na Papa yun. Problema ngayon, sir. Minsan pumupunta yan siya doon ng mga bata lang, sir. Gusto ko sana yung protection order kasi nasa trabaho po ako, sir. Ang gusto niya kasi, sir, nagabol siya sa conjugal daw po. Pumunta nga doon, record. Kaya yung mga bata nagtatakbuhan pag nandun siya. Grabe talaga. Pero paano kung magkakaroon ng visitation rights samantalang hindi mo nga inaangkin yung anak mo, ang kapal na mukha mo, sir. Sinasabi mo nga na hindi mo anak, pagkatapos humingi ka pa ng visitation rights. Eh kung hindi mo anak, di wag mo nang bisitahin. So ma'am, may dagdag siyang 2 kaso. Kung gusto niyo po i-pursue yung 2 kaso, magsabi po kayo, tutulong po kami si Atty. Garrett. Mga Milonjin, sorry na lang sa lahat ng mga nangyayari. Ang gusto ko sana mangyayari sa atin, mabuo pa yung pamilya natin. Kasi masaya naman. Hindi. Saka yung mga anak natin, para na lang dapat sa mga anak natin. Paglaki nila, mayroon din silang tatay na makikita Hindi na, sir. para Napupubya mapagbigyan. yung mga bata sa kanya. Willing ka ba o hindi willing na dagdagan ng 2 pang kaso yung meron siya ngayon sa korte? Sinabi Kakaya ni dun Garrett. sa lalaki, sir, nung pinagbintangan niya. Yung lalaki pwedeng magdemanda rin yun. Opo, magdidemanda si Kuya Ring. Nako po, 4 ng kaso mo, sir. Patay kang bata ka. So, ikaw po, magdidemanda ka pa ng cyber libel at saka child abuse o hindi na? O ituloy? Ang trabaho ko kasi, sir, apektado pag puro ako lakad. Ako lang mag-isa naglalakad po eh. Gastos pa. Okay, so sir, Oh, mukhang siniswerte ka. Yung 2 kaso raw, hindi na. Yung cyber libel at saka child abuse. Pero yung lalaki na napahiya, Opo. magdidemanda yun. So, meron kang 2 pa rin kaso. Ne, Hello po. may gusto ko sabihin. Sige, go ahead. Okay, about po kay Mama, please huwag pong patawarin si Papa. Kasi takot na po kami dito. Baka kasi pumunta na naman dito ang kapatid niya eh. Sir, wag ka nang pumunta doon sa bahay ninyo. Tatawagan ko po yung pulis, tawagan ko yung barangay, magbigay ng barangay protection order sa oras na ikaw po ilalapit sa bahay nila.
papa-aresto kita. Pati po sa trabaho ko, sir, pinupuntahan ako. Pati sa trabaho, Opo, sir. opo. Madadagdagan ulit yung kaso mo. Opo. Ayaw mo naman dagdagan, di ba? Opo. Ate, Kuya, Bunso, sana maintindihan nyo si Papa. Pasensyahin nyo na ako. Ngayon hindi na makapag-alaga sa inyo. Hindi na rin makapagbigay sa inyo. Hindi na tayo makapamalingking ang dalawa. Makapag-banjing. Sana mag-aral kayo ng mabuti. Sa paglaki nyo, hanapin nyo na lang ako. Kung magkikita-kita pa tayo na buhay, pasalamat sa Diyos. Pero kung hindi na, pasalamat pa rin sa Diyos. Basta asikasuhin nyo yung pag-aaral nyo. Makatapos kayo sa pag-aaral nyo. Alagaan nyo na lang si mama nyo. Mahali nyo si mama nyo dahil yan ang nagpapalaki sa inyo. Salamat sa inyo lahat sa pagmamahal nyo. O pagkakikilala nyo sa akin bilang isang tatay. Siguro ito na yung katapusan natin ng pagkikita siguro. O malay mo may awa rin yung Diyos. Baka magkita pa naman tayo. Maintindihan nyo rin yan paglaki nyo. Ate, dahil hindi ka naman tunay na anak ng mama mo, ikaw na magdesisyon paglaki mo na kung ano ka. Alam mo naman ang buhay mo. Kung minsan sinasaktan ka ni mama mo, sinasabi mo sa akin, kukunan kita pero wala akong magawa eh. Mahalin mo na lang mama mo. Sige, sir. Good luck na naman po.